Alam ko na hindi ako nabuhay ng marangal. Nagkakamali ako. Siguro naglasing paminsan-minsan. Pero tulad lang naman ng iba pang tao ng bayan. Mga 8 beses bawat linggo. Yes, Mario. Isang aminin mo na lang na wala kang kwentang kasingero. Ang malawa, marunong ka bang magbilang? Lesinggero! Sobra na yan. 7, 8, sino ba nagbibilang? Paminsan-minsan lang naman. Pabitan. At ano ba minsan? Mga 23 araw kada once. Mario, sabihin, hindi ka man ako konsensya. 4 na dekada na akong maging masamang tao at alam ko na kailangan na itong parusahan. Pero magkatarungan ba na magtusa ako magpakailanman dahil lang sa 4 na dekadang halagang kasalanan? Magkatarungan ba na dahil lamang sa pinakamaliliit na pagkakamali, magiging alipin ako, magiging alipin kami para sa akin? Hindi! Walang ba harapin yung kasalanan mo? Ako naman ko, siyempre dapat ng konti. Pero, kayo ba? Ilang taon na inaalipin na tinatorture dahil lamang sa mga hustisya nyo? Hindi pa karapat-dapat na kayo rin husgahan? Pero, huwag kang magtataka. Sisiguraduhin ko na kakamtan nyo ang tadhanang karapat-dapat makamtan nyo. Handa ka na bang magsalita? Nasaan na posisyon ang hukbo ni Kuhang-kuha mo talaga ang gusto. Tigas ng ulo. Sarap sa kanin. Dapat mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Nais mong umuwi, diba? Paano ang nakasasawa mo? Isipin mo anong mararamdaman nila pag hindi ka bumalik. Sagutin mo na lang at tanong at siguro makikita mo sila muli. Huwag kang yung sinungaling. Kilala ko kayo. Kayo, I-upload ka. grabe! May fans pala tayo. Gusto mo ba ng autograph? Gano'n ka rin ba ulo mo? Panginoon, ang iligtas mo kami mula sa kamay na malulupit. Tamaan mo sila ng kidlat at hilahin mo sa patusan keno. Ilang beses ko na narinig yung monologo na yun. Sawang-sawa na ako. Tingilan mo nga! Wala akong masasabi na hindi ko na narinig. Uy, Alejandro, naalala mo ba yung sinabi ng mama na nakubughaw na hinuli natin noong isang araw? Oo nga, no, yung nakasalamin, ano nga sinabi niya? Panginoong Adelaide, sana tumahay sila sa kanilang pantalon. Huwag kang tumigil hanggang kulay kape ang mga brin ng mga malulupit. Hindi ba kayo nahiya? Hindi mo ba nakikita nagsasalita kami? Ay, pasensya na. Di ko naman sinadya. Okay. Wait ka nga! Kung deadmahin, Nauuyaw na ako. Alam mo, hindi ko nagugustuhan yung ugali mo. bakit yung ugali ko? Siguro hindi ka lang bobo rin. Ay, sumusunod ka na ah. Grabe! Galit lang yan dahil nagkapag ko na! Dahil yan! Oo nga no! Swerte naman! Namatay ka bago matuloy yung pagkakalbo mo. Tumigil na kayo! Wala akong pake kung anong gagawin niyo sa akin. Wala akong pake kung ibubugbog niyo ako. Hindi ko itataksil ang aking bayan. Mga halimaw na walang kaluluwa. Hindi talaga kayo natututo, no? Hindi ko si Diablo. Ano ko, alamat ka na. Kilala mo ako siguro. Alam mo kung ano nangyayari sa mga biktima ko. Anong yung pangalan? Kamuyin. Kang, hindi ako nagagalak sa pananakit sa iba. Hindi ako katulad ninyo. Pero pag pinilit mo ako,
tubo ni Camila. Ito ang huli mong pagkakataon. Ano? Hindi ka makasalita? Sagot! Tumigil ka nga! Meron akong pamilya. Asawa at anak nandun. Hindi ko salita itataksil. Ilang beses pa kailangan ulitin para sa'yo. Wala akong pake kung ibigyan ako ng buhay. Wala akong pake kung ibalhin niyo ang aking mga bato. Wala akong pake kung tumasik palabas ang aking mga mata. Hindi ako susuko! Siguro hindi mo maintindihan kung gaano kalayo ka itahakin ng tao para sa pagmamahal. Diablo! Na! Bukas ka lang ba? Gawin mo na! Sakara! Nandito ka maniyan mo! Gawin mo! Alam mo ko! Nandito ka! Nandito ka! Putik ang nagtawin natin! Lax naman, Alejandro! Lax lang! Lax ang bobo! Kalma! Ewan ko sa'yo pero ayaw kong mahuli kay Camila po niya sa lista! Ikaw, kasalanan mo to! Ayusin mo nga! Uy! Namatay ka! Hindi nga natin alam kung narinig mo na ako dito. Kung gusto mo isugal ang kalayaan mo, bahala ka. Pero pag nabubulok ka na sa kulungan, hindi ako bibisita. Alam mo, inis na inis ako sa'yo. Kaunting dugo, kaunting kalahasan. Pinipigit mo na ang mga mata mo. Nakakaawa! Oo na! Tumigil nga kayo! Uy! Narinig niyo ba yun? Isugyo! Ba? Ay, sinabi na sa'yo! Huwag! Nagbubilis! Nagba! Ah! Barilin niyo sila! Na! Sorry, question. May mga baril ba yung demonyo dito? They're supposed to, but... Okay. Just the line kind of got off. Barilin sila but I don't see no guns. Sorry, what's happening? Okay. Tali mo siya! Alejandro, kalma lang. Masalamat ka na lang at nakatakas tayo. Muntik na tayo mahuli dahil sa katangaan ng mga na to. Dahil sa kanya, tayo nakatakas. Siya nga yung dahilan kung bakit tayo napahamak. Kung hindi siya nandoon, hindi dapat nagkaroon ng sitwasyon na ganyan. Huwag kang manisip. Palagi ka na lang nanunuro. Ano bang problema? Tatanggol mo siya? Dahil nga sa kanyang kahinaan at takot na saktan tayong dalawa. Hindi na ba siya pwede magkaroon ng damdamin? Kahit kunting kahinaan? Kung lahat tayo nadadamay,
Dahil lamang sa kanyang damdamin, oo, revolution na ito! Hindi dapat magkaroon ng kaunting kahinaan. Tingnan mo kung anong nangyayari. Ikaw, si El West Diablo, isa sa pinakabrutal ng miyembro ng Diablo Venganza. Bakit ngayon ka lang pinag-aatubili? Bakit? Alam mo ba kung gaano karaming tao tinorture ko? Mismo hindi ko mabilang. Naririnig ko ang kanilang iyak at hiyaw. Nakakabili! Pero ang lalaking yun, nagkikwento tungkol sa kanyang anak at asawa, tungkol sa pag-ibig. Paano? Paano ko siya ituturing halimaw? Kung ikaw nasa posisyon niya, hihinto ba siya? Hindi na tayo tao sa kanila. Sa ligmaan ng unang namamatay ang tao ng atubili. Sundan pa nga tayo kanina. Pero, Wala akong pake sa damdamin mo. Wala akong pake kung takot ka. Huwag mo na ito uulitin, tapusin mo ng trabaho. Meron kang kamay, hindi ba? pinilit mo ako. Bakit ayaw mo sumuko? Tama ka ba? Ah! Bimbang tupo sa tabi. Ano? Hindi ka ba nasusuka? Tumitingin ka sa salamin? Ang tao kasing lumit mo. Paano ka ba nakakatulog? Huling ka. Nung sinabi ko na tao ka. Yeah. Ah! Nais mo lamang ba ako saktan? Ah! Sakatin mo ako! Hindi ka magsasalita. Huwag ka na magsayang ng oras. Ililibing natin siya kung saan hindi siya mahahanap. Mabubulok siya sa ilalim ng lupa. Kahit ilang milenyo na ang lumipas o kahit gaano kalakas ang kanyang sigaw, walang taong maririnig. Hahangarin mo ang kamatayan, pero hindi ka mamamatay. Ako sa dalawang braso, ikaw sa kanan. Tama ang ginawa mo. Tama. Bakit? Sa'yo ko na. Kanan ko yun. Hindi ko sinasadya. Napayapan ko ng buhay ko. Hindi ko sinasadya. Tao ka lang. Pag gumalaw kayo, kahit isang daliri, masasabuhin ko. Tang na loob, pwede bang iwanan niyo na lang kami? Kamay sa likod. Pinatak mo! Sino? Paano niyo kami nahanap? Mga purista kayo, hindi ba? Hindi kami purista. Sinungaling. Inatake niyo kami. Anong problema ninyo? Hindi ba kayo ang pinadala ni Calvin para hulihin kami? Halina, sila ang binanggit ni Nina kanina. Sila ang dinapyo. Venganza. Pasensya na po. Buting pagkakamali lang. Katotohanan at katotohanan lang ang nais kong marinig. Hindi mo siya nagsisinungaling. Isa lang po itong pagkakamali. Hindi po lang namin talaga alam kung sino ang inatasan ng mga huli sa amin.
Inatake mo kami. Tinutukan pa ng baril. Nagbintaan niyo kami. Ngayon, hindi kayo sigurado kung kami ang mga kalaban ninyo. Sinasadya niyo din, di ba? Di ba? Hindi po. Bakit? Tawan mo ako. Ano? Tawan mo ako! Huwag mo ako. Ayoko manakit ng tao. Kaya, bigyan niyo ako ng isang rason para hindi ko kayo saktan. Depende ka, hindi ba? Nais din namin pabagsakin ng Eden. Itigil ang kanilang walang tigil na karahasan. Palayain ang mga kinulong ng mga purista. Purista rin naman kayo. Di ba nga sinabi ko na kanina hindi ka kami purista? Patunayan mo. Balita ko po, hanggang ngayon, hindi pa po kayo nakaahon sa laban nyo sa mga purista. Hindi ba? Halos 100 diablo ang nawala sa inyo. Alam ko kung saan sila nakakulong. Lahat ng mga diablong nahuli namin. Sino ba kayo? Ako po si Amir Anorada at siya po si Aring Andomikova. Nais na po namin sumama sa inyo. Ang mga kampi namin na si Nina at ang kanyang kapatid. Na nagdigmaan, kami ba ang pipiliin niyo? Handa akong ihain ang buong sarili ko pati na rin ang aking kaluluwa. Para wasakin ng Eden. Handa na akong maging sandata ninyo. Nalaman kung nagsisinungal. Sige na nga, sumama kayo sa amin pero huwag mo silang palayain. Habol kami. Mizuki, pwede ba tayo mag-usap? Ayaw itang kausap. Pasensya na hindi ko sinasadya. Lumapit sa akin. Dati na lang kita sinasaktan. Bakit ko ba yung ginawa ko? Bobo, bakit palagi ka na lang ganyan? May baba ng piling sa iyo, sir. Bakit mo ako minamahal? Nakikita mo lang ang iyong sarili sa akin. Hindi sanang maiintindihan kung gaano ka rin kita nilulukan. Ano mo ba? Ibig sabihin ng ano? Ay, malamang. Pareho tayo hapunes. Bobo. Ibig sabihin ng akong mademonyo. Parang tinadhana, nagdemonyo ako eh. Bata pa ako. Demonyo na ang tingin sa akin. Iniwan ako na aking mga magulang. Parati ako gutom at ano ba kung ano kalayang kayang tahakin ng isang tao. Kapag itinabay ang kanyang dignidad. Naging magnanakaw ako. Ulit ako. Hinuli at ulit ako nilagyan ng tattoo para sa aking mga krimen. Sino naman may paki sa akin eh? Kriminal lang ako. Pag nakikita ko ang aking mga balat, pag nakikita ko ang aking mga tattoo, naalala ko ang aking mga sala. Naalala ko, tunay na akong mga ako. Alam mo, mga gusto ko, ay ganda. Para sa iyo, alaala lamang sila ng iyong mga kasalanan. Pero iba ito sa akin. Siguro, hindi ko nakita ang mga tattoo na ito. Kung
Hindi ikaw ang magiging taong pinalaki. Akin na aking ginama. Ano ba ang ginawa ko para mabuha kita? Ay naman, tama na talaga. Saan ko na rin inisip na siguro mas mabuti ang ating buhay kung hindi tayo sumalis. Alam mo naman, hindi mo pwede. Kinakailangan nila tayo. Lagi mo na lang ang iniisip mo. Paano? Ang iyong sa'yo. Mahirap ang ating ginagawa. Kinakailangan natin magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Sana hindi na lang tayo dito nakikita. Nagbimaan, ng turista. Sana nandito tayo nung buhay na tayo. Nais pa sana pupunta. Sana. Sa mundo, kado. Sa mundo, magulo. Ikaw ang isa mabuting dahilan. Bakit ako mabawi at ikaw ay aking minamahal. Oh, ikaw. Sa lahat ng pag-ibig, ikaw ang tanging dahilan. Puso ko'y umiibo ay kailangan natin umalis. Pag-uwi pa tayo dito.
Hindi na talaga sila natuto. Walang lugar sa igmaan ang kailangan. Sino to? Irina Novikova at Amir Anuradha. Inasahan ko ang inyong pagdating. Saan mo kami dinala? Ang Diablo Venganza ay hindi lamang banda ng rebelde. Ito rin ay tahanan. Para sa karamihan, sa itong pangalawang pagkakataon upang mamumuhay ng marangal at kapayapa. Hindi kaya pagdating. Ano bang kailangan niyo? Huwag na kayong magsanong oras. Kayo ang nagsabi na alam ninyo ang lokasyon ni naman, hindi ba? Uma, sabi mo na makatulong sila. Saan nakakulong si Managis? Sa gitna ng Eden, sa ilalim ng lupa, malapit sa silid ng trono. At sa labas ng korte may isang punong bayabas at pag hinila mo ang isang sanga sa punong ito, mayroong nakatagong pintuan patungo doon sa kulungan nina Mahal at ang iba pang nahuli namin Diablo. Bakit pangalan? Opo. Ginoo, hindi ba masyadong delikado umutake sa Eden ngayon? Lehan, sabihin mo na lamang ang ating mga nahuli kay na ang ating pagkakataon para iligtas sila. Kung totoo naman ang sinasabi nila, paano ba natin alam kung dito lamang ito? Hindi naman kayo sa inyong mga mali. Unti-unti na tayo nauubos. Ilang tao pa ba ang kailangang mahuli bago tayo lumaban? Pero pag pumunta tayo doon, lahat tayo mahuhuli. Isipin niyo naman ng maigi. Tama si Alejandro, masyadong delikado. Sino man? Nina, wala ba kayong paki sa kanila? Mizuki. Anong pamilya niyo sila? Mizuki, tama si Alejandro, masyadong delikado ang plano niyo. Pamilya ng mga sagot. Walang lugar sa atin ang mga may hina. Sinamala at Nina. Ang kanilang kahinaan ang dahilan kung bakit sila nahuli. Pero, Hindi personal. Kung Alejandro, siya ang unahin mo. Kinakailangan natin sila. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ba inatake ka nila? Ngayon nais mo silang kaawakan? Ano ba bang gusto mo? Binigyan ko sila pangalan ko kahapon, tulad ng hingin mo. Patunayan mo sa akin na meron silbi. Pero, alam mo, ayoko. Anong ginagawa mo? Tama! Yung ginagawa ko. Tama! Ano na ang silbi mong bilang matapat na sundata? Hindi ako sandata! Bravo, bravo, Ginoo. Siguro'y iyong obra maestra. Galing.
ba mula nang ikaw'y makatakas mula sa aming mundo? Traitor. Nakakalimutan mo yung posisyon yun. Ah! Kaya mo ba? Bes mo kung sintuin. Ginoo, sino bang may sabing sumusuko kayo? Anong ibig sabihin? Ilang siglo akong naghanap para sa iyo. Tingin mo ba, di ko susulitin? Anong ginagawa mo? Bitawan mo sa ito yung mga! Piling mo ako. Piling ka bang musbal? Kapag natalo mo ako, iiwan ko ng tas. Pero kapag hindi, siya uunahin mo. Tayo. Tayo. Grabe, Ginoo! Nasaan ang palag mo? Nagdusa kaming lahat dito. Nakatayo ka dyan, nakingiti! Bukod maging bayani. Hayop ka! Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Kapag si Calvin tinanong mo niyan, sasabihin sa lahat ng aming ginagawa para sa kabutihan ng lahat. Sisinungaling siya. Romulan. Alam mo, Anong ibig sabihin? anong tingin nila sa akin doon? Pag dumadating ako, papalakpakan silang lahat. Hindi ko ang pagbanggit nila ng aking pangalan ng paulit-ulit. Buhay pa ako? Wala may paki sa akin! Wala man lang gustong makipagkaibigan. Uuwi ako ng tahanan. Walang sintang nag-aabang sa akin. Wala man lang kaibigang nag-aayang uminom. Maikling liham mula sa aking pamangkin. Wala! Kaya alam mo, anong naisip ko noon? Kapag namatay ako, ayos lang. Kasi, wala namang may paki sa akin. Ito mo lahat para sa pag-ibig. Pero Kaya alam ako mo, yung pagkalayo. pumunta ako sa Eden. Nung nagsimula akong baliwalain ang aking moralidad. Pag-ibig at potensyong inaasan ko na sa mga daliri ko na. Noong una, pag-ibig nila ay parang drogang hindi mati sa aking sistema. Bakit ba
Magpaliwanag ka. Di mo alam ano ang aking certification. Sino ang certification? Awihin ko sa'yo. Una, minahal ko ang pag-ibig na binibigay nila sa akin. Nung gumagaling na ako sa aking trabaho, tumataas na ang aking ranggo. Wala silang bakit! Walang laman ang kanilang pagmamahal. Wala silang bakit kung mawala ako o hindi. Kung tama o mali ang aking ginagawa, wala silang bakit. Wala nila ako. Hindi ko kapangyarihan. Peke. Peke sinunod. Hanggang kamatayan. Sarili lamang ang iniisip. Ikaw na naman. Sarili ng iniisip mo. Saan ka nag ba? Ang tao'y pinamandas ng ganyan. Sige, wala akong pinagkaiba. Ako bakit sa mga taong to? Wala silang paki sa akin. Mula, sinubukan ko namang lumaban. Sumama sa mga diablo at babuhin ng mundo, pero wala. Walang nagbabago dahil takot ang tao. Babago. Kaya alam mo, aking nararamdaman, binubugbog. Mapatay kong aking mga babayan. Ginoo! Umaban ka, hindi pa ako tapos! Hindi ka naman sa ginawa mo. Kasalanan mo to mo. Sinundan ka namin. Kailangan mo si Bjorn. Sinundan mo sila, Ginoo! Kailangan ka dyan. Kita mo. Ano ang silbi mo? Walang kwentang nilalang. Sana hindi ka nalang pinanganak. Tama na! Siya ang isusunod ko. Isugin! No, no. Tayo! Tayo! Bitawan mo ako, Taylor! Hindi na. Hindi na lang pinapaliling ka na sila. Hindi mo tulungan mo sila. Malahimik ka! Wala akong paki sa mga pinagsasasabi mo! Alam mo, Alam mo, tama ako. Tama ako. Hindi, mas mabuti na nasa amin ang kapangyarihan kaysa sa mga walang kwentang hayop na katulad mo! Harvey, ano ba yan? Masaya ka na ba? Oo na! Tama ka! Panalo ka! Saan si Camila? Yun. Ikaw! Tara! Masaya ka na ba? Ha? Ha? Akin ka naman!
Kailangan niyo siyang ilibing. Wala akong pakay kung ano gawin niyo. Basta siguraduhin niyo na hindi na siya makakita muli. Tutuloy niyo na paulit-ulit ang kanyang dila. Wala akong pakay kung pagod kayo. Ayaw kong maharinig ng ni isang imik mula sa kanyang bibig! Sino kayo? Lumong langit. Kita mo ba ang kalitan ng buwan? Ang ningning ng mga bituin? Sulitin mo ang oras na to. Ang huli mong pagkakataon, maging malaya. Tapos ito, lilibigan namin sa ilalim ng lupa. Hindi kayo mabubulok o kailanman. Teka, Manahimik ka. Manahimik ka na nga! kung magsinungaling sa sarili mo, kinakailangan mo kami. Silbi para sa akin ang sinasandaan. Handa akong lumaban sa'yo. Handa akong lumaban para sa'yo. Ako yung sandata, gamitin mo ko kahit mali-mali na ang aking mga talim. Makabasakit ko ang Eden. Para sa lahat ng kanilang ginawa. Ako mismo pupugod kay Aden eh. Huli! Kahit tumubong mali. Yung sandata, gamitin mo ko. Bakit? Han! Tama ka ba? Sinusumpa ko kayo kung bakit ako mahina. Walis na lang tayo. Kung hindi mo pagkakataon para patunayin sa akin din ang silbi. Lalaho ka sa mundong itong pakailanman. Ilibig ka namin sa isang lugar na ikay makakalimutan. Nakuha ko rin hindi. Kapag buka na sa Eden, pagkunitan mo yung maruming kamay. Ako ang unang pasok sa isip mo yun. Gawa sa aking dugo at laman. Kamukha tayo, Bjorn! Yun na. Nais mong sumama sa amin. Huwag sa aming pituan. Pinakita mo na sa amin yung talaga. Pero kung hindi mo piliin, unawaan mo rin. Basta tandaan mo, mulaban para sa justisya at katarungan ang diablo ng gansa. Tandaan mo yan. Piliin mo naman ang tama. Pagod na ako. Sa mga tao nagsasabi sa akin kung anong tama. Ikaw? Si Camila? Si Calvin? Lahat kayo hipokrita. Pati ako! Lahat tayo, demonyo, na nagkukulwari ng bayan. Ayoko sumama sa'yo. Tama si Camila eh. Wala na akong magbabago. Maliban na lang sa kung sinong diktador ang nakaupo sa trono.
Sorry, Spotlight has a direction but not a state. Spotlight says on but not a direction on the script. So From foyer. okay. Foyer, House right. House right. yeah. Wait, no, house left. House left. There are two of them. Okay. Go. House left. Sa blackout. It's busy. That's not what it says this week. It's not what it says this week. Supposed to be the main part, which mirrors the scene that they see. See, now the play anytime the black, then there's already some madness on it. What's happening? The lights say spotlight on. Then let's do that. House left. Okay. And to go. Yung sinusulan-sulan. Sino ba yung ulo mo? Ano ba? Okay lang ako. Spotlight na si... In my head, Hindi mo ko kailangan sundan. Okay lang there are ako. things na Hindi yung kasalanan if mo. I were to do it, Yun totoo. there are things I need Kami to lang ay kasalanan. Hindi Everything ikaw. Alam mo, hindi yan totoo. So, kaya ba ba yung music? Tama If lang. not, wala pa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, tuturing pa ba akong tao? Alam mo na, Dahil sa akin, maraming tao nasaktan. dahil sa'yo ligtas sila. Dahil sa akin, magpapatuloy ang siklo ng karahasan. Wala namang saysay yung ligawan to eh. Wala saysay ang karahasan. Wala! Kung saysay, wala akong silbi. This is to- Na lang ng tao na minamahal ko, nasasaktan ko. Yung pagkakamali ko, kailangan ko itong tama. Piliin mo ang tama. Humidi ka, Okay. umang pangalan ko. Wala na akong pag-asa. Hindi yun totoo. Di mahal kita. Yung problema, pag-ibig, yung kung bakit ako malina. Hindi yun pwede sa mundong ito. Mahal na kita. Ayer, sa'yo ba sa ginagawa natin? Hindi na. Sabihin mong totoo. Hindi masyado. Sa tingin mo ba mabuting tao ko? Ayun, bakit ko ba yung tinatanong? Hindi ko matatanggal ang mancha ng dugo sa damit ko. Hindi ko malilinis ang dumi sa kamay ko. Alam mo, tinanong mo
po si Calvin, si Camila, si Bjorn. Are they Dahil malapit sila, pero prepared? kung titignan mo, bakit kasi dumis ng kamay ko ang kamay nila? Ni karikta ng langit, hindi ligtas sa sangkatauhan. Hindi ligtas sa aking daliri. Kaya iniisip ko, pamilya ko. Alam mo, minsan, iniisip ko yung mga ginawa ko ng buhay pa ako. Yung mga pinatay ko, siguro pareho lang sila sa akin. Mga nagpukunwaring bayani, mga hipokrita. Yeah. Anong ginagawa mo, Amir? Hinayaan po kita. Pinapalayo kita. Weh, di ba ipinangako ko sa'yo na nandito ako para sa'yo? Nung una pa kita nakilala. Pexman! Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Sinaktan na kita, pinapalayo kita, pero wait ko pa rin sa akin. Tapos, napakalupit sa'yo ng mundo, pero nakangiti ka pa rin ba? Hindi rin nagmadali ang buhay ko. Hindi ako delusional. Alam ko malupit ang mundong ito at malulupit rin ang taong naririto. At pag minasdan mong yung kapaligiran, makikita mo ang kasuklam-suklam na palagay ng mundong ito. Pero kapag tumingin ka ng mas maigi, magugulat ka. Kung walang kabaitan sa mundong ito, paano kita nakilala? Kahit hindi ka perfecto, kahit nagkakamali ka, ikaw pa rin ang kariktan na aking natagpuan sa mundo sa nagkakariktan. Irina, kahit hindi ko man ito ng pansin, naging inspirasyon ka sa akin. Ilang dekada na ako narindito at nanatili lang akong tahimik. Kahit sino yung nabuso nila, kahit ako mismo. Dahil tiniis ko lang. Pero nung dumating ka, nag-iba ang lahat. Tinuruan mo akong lumaban ng tamang paraan. Para sa iba, ang kabaitan ay isang kahinaan, pero para sa akin, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ito. Hindi ka lang isang mabuting tao, bayani ka rin. Ay, okay ka na ba? Hindi ganyan. Yan, ganyan. It worked. Naturally fun. Kailangan nyo ako. If you match now, Nag-yard na ako. Kailangan natin sila kayo. Sila ng mas maraming tao magiging balot sa lugar. you take the violence. Ikaw kayo maintindihan, hindi pa ito yung gusto mo. Everything else is so over. Tama. Melodrama. Hindi matatapos sa tulog. Paulit-ulit lamang ang siklo ng So wait, everybody's trying so hard to be serious. Yun na hindi ko nasasabihin. Trying to be Ano ang careful tama? with the violence. Alam ko kayo. Diba? Kaya kung nais ko. Sumama. Sumama. Or we're not even. It's its own brand. You always brought on real brands. I know you guys brought in BB brands. That's what I'm trying to say. It's already real, so you have to make sure in the future it's We have value for this. anyway, let's see. I'll give out comments. So I get that they So are we doing the song cover? They're not dead. They never die. Yun pa. It is the same time naturally. It begs me to think. Are they dead to recovering real time right now? Is that right?
Otherwise, ay, sorry. We'll skip a song because Gia's not Question ko lang, was there any scene where Gio was supposed to be there? not yet now. So, only now? So, technically, Gio not being here didn't affect the entire scenes pa. Huh. It now affects Penami. Okay. Well, when do you guys pull back that scaffold? When did you put it there? When are you putting it? When are you gonna move it back? Yeah. Before the scene starts dapat. Gee, how long did you guys simulate that? Just to let you know, Act 2 is an hour and 30 seconds in already. So, simulate that na. Well, you've done it na, so. Gosh. I mean, I did see naman your program and you guys said this is gonna be a 2-hour play. Wow. What's that sound? It's my keys. Lights don't make sounds. Your lights. Kidding. Sorry. Go. Ano, cut na ba? Call it. I just got it here. Ooh, these. Oh my god. Can explain na lang how it's supposed to end to me. The way the rapture that was mentioned in the scene that they skipped. The rapture that was mentioned is like the rapture that was mentioned, right, is the Amy House lights. So what was ended up supposed to happen is the rapture was supposed to end up being like the punishment isn't actually punishment. The person who changed the actual penance. Yeah. So this is the part where Abraham reveals that as a fake God, that he did that to other people. This is the part where Amir gets raptured because he's the one good person who put it. And then that's basically the easiest way to summarize it. Yes. There's another fight scene. That's another. Sorry, that's my comment forever. There's another fight scene. Okay. Thanks, guys. Well, first and foremost, congrats. Nandito na kayo the night before HL. Normally, and I'm not gonna go even too deep into change this, change that, because like, I don't think it is fair and humanly possible to ask you guys to do all that. Alisin na lang po. Main comment ko pa rin still checks out. Ang tagal ng play. Mahaba na nga siya dialogue-wise. Mahaba pa yung mga fight choreo, violence, okay, good. If want to be violent. Dali na, nagtatagal siya. Plus, the decisions don't make sense. This is also because of the line length and Hans has explained it to me also. It's also because of the snappiness of the co-actors making these decisions. It feels unnatural. At one moment, nag-aaway si Kenzo at saka si Angela. Tapos kakanta sila about love and duty and then biglang mag-aaway ulit sila. And then lalabas si Kenzo in the wrong direction, I think. Ayos? Question. Were you supposed to exit stage left? No. You're supposed to. Those things really gets to us, it's something to wait. Umalis siya doon, umalis si Angela doon. Pero doon nagaling sila Denise, so kaya siya din. May mga ganong small mistakes that affect the storytelling. And then may moments na magbabalinaw tayo. Tapos ang haba ng dialogue, which begs me to believe, haba ba yung dialogue? Just so makapag-regenerate yung mga tao. Like, post tayo, nag-regenerate sila. Or,
Ewan ko, I'm just making things up. I get it. Wala namamatay. Then it makes me think, so wala pa rin namamatay? Why are you guys taking the violence so seriously? Yeah, but here's the thing. In your play, no one actually dies. And if it still hurts, I want to inflict the most pain. Why am I using my fists? Let's just use the guns of Kimbo all over the place. What am I trying to say? I think you guys are taking the violence too seriously that it's prolonging the scenes. So why not? We have fun, and the audience is already uncomfortable. It's already, and at one point, the audience will start seeing or getting it's another fight scene. I'm tired now. It's not enjoyable anymore. This is just a suggestion. Why not take the violence not seriously, or it's serious in the story of the play, but you, as a critique to the violence, as senior high students, critiquing it, don't, alam mo yung hyper-violent movies? Yung it's just so violent and it's so over the top, nakakatawa. Bullet train! Exactly! That's the point. Bullet train tingin mo naman. Kasi You side nagkakaaway na sila, pinopoison nila sarili nila. But you guys are still taking things too serious. I think may ganong aspect. To make it funny, to make it enjoyable. Because at one point, I don't think you guys enjoy it anymore. Right? Kenzo already shouting about, I'm gonna be a weapon. I'm a weapon. See, you guys are laughing. You guys are laughing because but I'm serious. Yun yung sound talaga sa akin na, sa akin, mas, justisya. Like, bro. I want justice! And then 5 minutes later, in front of the list. Yes! So guys, maybe, and you guys are already adding Seraphim into it. You guys are adding something. I get it. But you guys have to be over the top if you guys want the audience to stick with you. Okay? I think that's what you're going for. I know you guys wanted this to be a violent play. Okay, it's violent, but it's not getting to the territory that I will enjoy the violence. And if this is theater, it's not doing justice to the idea na you're critiquing the violence of the play. First and foremost, I was already parang trying out nung umpisa, di ba? Sabi ko, why are you guys using real guns? Okay, availability, you have those guns. Wow, okay. You guys have to set rules for yourselves as well. Ako first rule, can you guys not point the guns at the audience ever? Okay. They're real. And let me clarify. Let me categorize. They're real. Those guns are BB guns. They're in high definition. They're real. They're meant to fire. They're meant to shoot. Those are real guns you got into school. That's crazy. That's crazy. Don't worry about it. They roll realistically. They're meant to be fired properly. And I'm sure they're not meant to be air blank shot. No, I made sure that it was a full mask. See? So, because you have those na, choice na I would say don't use them. If you have any props, I would check it. No, it's a good pickup. Just don't point. Okay. That's one. So number one. And You know, I think the Another- minute unserious. sorry. If you're gonna make it unserious, Another comment. Masyado kayong maraming lines in the dialogue. This is for the writers. I don't know. Masyado kayong maraming lines where just as Lorenzo demonstrated. Pointing the gun, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm so gonna kill you. Eh. the last year, I'm gonna kill you, man. Okay. You guys missed a scene
currently. Snappier dialogue as always. What do I mean by snappier? You have an intent on your own. You have an intent why you're saying your lines. And if you know the heart of why you say your lines, it's because you want your co-actor, your scene partner to respond to you. Right? Somebody's about to kill a guy, you don't just say, wait, don't stop doing that. No. There's an urgency. A legit gun is pointed at somebody. Your word is what you use as an instrument to stop them. Every word you say counts. That's why nga I say masyado mahaba yung line kasi you guys get into territory if I'm gonna start talking because I wanna sound like I'm intelligent and I know so much. Or I have 12 texts of dialogue that I need to get through because this is what the script says. Diba? Then it becomes meaningless. So, enjoy yung lines ninyo. Okay? Play with your lines. That's the only thing I got to say. And the lines are beautiful. The lines, although some of them don't make sense. Okay. But I think that's the point. Like, there's one specific line. Pasensya na sa kanyang kaugalian. I think you get to say pasensya na sa ugali niya. Yeah. Right? Yeah. Right? That's Gio. That's Gio making a mess with his line. Okay. Pero get what I mean? Because you're speaking in Tagalog, some words are not what you think they are. Case in point also, yung atiesta line. I know you meant atheist. Would it have been easier to say, hindi ako naniniwala sa Diyos? But because you said atiesta, then mahalaga yung line. And then, yung Rafa, wala na si Rafa sa kanya to. Raptura! Raptura yung but because it's so important, it can't just be, how was it delivered? Raptura. It can't just be like that. No, I'm trying to say, ito na. If the line, if the concept is important, you say it with as much importance. This is the only time you're gonna say rapture. Diba? I don't care what the dialogue is saying, rapture! What is that? And everything else suddenly, okay, they're all doing this because of that one concept. Makes sense, right? Otherwise, if kayo napapagod kayo sa linya ninyo, if you guys aren't enjoying your lives, the audience won't enjoy your lives. But you have to think which lines is so important na the audience has to latch on. Yun yung tricky with long dialogue and phrase. Every line seems important, but there are words, there are phrases that are just so much more important. Na everything else can just be fun, slapstick. But when the ending comes and the rapture actually happens, that's it. That was the heart of the story. You can't miss those lines. So find out which of your lines ng characters mo yung kailangan na rin, kailangan nasasabi. Or pwede yung pakawalan kayo. Then what happens? You can make fun with the lines. Have fun. Si Pards, hindi ko manasig. Pards, your lines are funny when they're funny. Not the speed. And it's, I don't know if you intended Gin. I know, I watched this scene. Gin, Pards, and Hans in one scene. That's a gold mine for language comedy, and you know it. Sinadya niya. So, the intention should be there. Nakakatawa yung pagsasalita natin, guys. Let's play it up. Diba? You paired Chloe and Rafa, you paired Angela and Ken, because I think there's something there na kailangan malakas yung dialogue and yung dating nila. You chose these guys to be together. Malakas yung dating ni Aiden when he's suddenly the authority figure trying to win back this weapon. It doesn't work. Hindi mga ganun. This is your HM. You chose yourselves to be in those roles. Now, own them. Right? Diba? Best example, Lucas been funny abroad when he gets to say his line. Yes! But finally! But then
fired gun in the middle, and his role became I will shoot someone. Oo, wala na, kasi get totoo. There was a little bit of And if that's the limit of your rule, then you need to know this is when I need to become, this is when I need to do my studies. Right? Good. And that's why I gave that comment, yung summer comment. Because I thought, you guys already know your strengths, you had Serapto, you had Midsummer already to own what you guys saw that. How come here in your age that you guys aren't going with that? Diba? So, okay. The rest of my notes doesn't feel like things or some of them are really just some of them are questions about why aren't you guys just killing each other? Why, why didn't Missy and Luca just downright kill the demons when they showed up during the anniversary? Oh, because they had to turn it over. How did that happen? And why did Rafa betray Chloe and then Angela and Alice when they after her? How did that happen? Rafa just shouted and then the two just overpowered them. How did that happen? Rafa's character is supposed to say Irina Tatlo kasi he's supposed to be wearing his mask. So when he looks, makikita na may suit niya, diba? And then he was supposed to warn me to run, and then I get confused, and then they overpowered. But I'm confused because how did they overpower them? May mga ganong moments. May ganun talaga na to demonstrate. Papatay ko kayo! How did that happen? How did she win over him? How did... May mga ganun kayo oil na hindi ko maintindihan. How did Austin do that? How did Austin do that? You get me? There are those like and there was one figure. Missy with Kiri. I'm gonna kill this guy. I'm gonna kill your god. I'm gonna do it. And then at the end, you guys are like, and then you guys are just so bored. This is how you guys look like. Like literally, you're swaying, and Missy's just like. Not even pointing the gun. And Adelaide just there like, Yo, I'm gonna kill this He's gonna kill me, bro. I'm gonna kill you. I'm gonna I take think, it, bro. I think because Missy is automatically like the bigger person, overpowering. Just downright use it already. This is your God getting manhandled. Can I do that? Is or you guys have to choose which scenes have to be shorter, have to be sped up. Because guys, I'm still recording, but your show is an hour and 50. Late, alam niya. Now, I know you guys put it in the program, guys. Hindi pa pakiinin yung audience. I think they deserve naman. Bukas na yun. Normally nga, alam ko, Asian usually has cake. Sagot na yun ng batch. Nung generation ko may pakain palagi. UL yung may cater. But then, nung time namin we decided, nung bibigyan kami mga pakain ko. Not bad. So, no, what I'm saying is, think of the logistics, ang haba-haba na ng palabas. 7 kayo mag-umpisa, 10 kayo matatapos, 7 to 12. Mag-enjoy ba yung pamilya ninyo? Or will they ask you, sige anak, mag-picture health na tayo? Think about it that way. You have to think of the macro side. How will you make your play shorter so that the audience can enjoy the rest of the show? Or how do you make your show so enjoyably just absurd that the audience doesn't even worry about their food thing? I think yun yung next best thing. You guys are inherently amazing and enjoyable to watch. Entertaining kayo lahat individually. Nakakatuwa kayo panoorin individually. Because inherently this batch likes to joke around. But also this batch knows how to get serious. So yun. Yes.
So you guys need to talk about it. This is more of a, how to treat the play na. Because the only way you guys will save yourselves tomorrow is if you guys all understand how hyper-violent are you gonna look like. That's it. Other questions? Based on Austin's comments. So obviously we have to cut and shorten. However, tomorrow is the play. Yes. What are we gonna do? Use the play. Sorry guys. I'm not gonna critique any of you guys in the queues, I don't even know what the fuck you can say in that time. But anyways, so aside from all the cues which we'll go over later, I actually do have a plan right now. Wow. Why are you all shocked?